Okay, bagong taon pala sa mga inchik. Pakinggan po natin itong balita ng Bilyonaryo News. Tingnan nyo po, meron ako ipapaliwanag sa inyo mamaya. Pero pakinggan muna natin yung balita. Kasi alam nyo, yung bagong taon, isa lang yan. Yung nagbabago talaga yung taon. December 31, then going to January 1st, yan ang bagong taon. So, nagbabago yung taon, ika nga. Ngayon, hindi naman natin ito pinakikialaman kung saan na naman nila pinulot itong bagong taon ng mga Chinese. Po? Kasi iba-iba naman talagang petsa nila. Pero hindi bagong taon. Meron sila sariling celebration meron sila sariling celebration. Hindi natin alam ba't nagkaroon ng ganon. Pero meron akong mapapaliwanag sa inyo mamaya. In the meantime, masasabi ko, makinig muna tayo sa Billionaire News. Dinagsa ng libo-libo ang oldest Chinatown of the world sa Binondo, Maynila para sa Chinese New Year festivities. Narito ang agenda report ni Just Ignacio, live mula sa Binondo. Just, paano sila lubog dyan? Ang Year of the Fire Horse. Willard, makulay at masaya ang daan-taong tradisyon ng pagsalubong ng Chinese New Year dito sa Binondo, Maynila. Kagabi ay sinalubong ito ng engranding fireworks sa May Jones Bridge na pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno at Chinese Ambassador to the Philippines, James Wan. Nasa kalahating milyon ang nagpunta at tumunghay dito. Days ago nang dumating sa Maynila mula Pangasinan ang mga magkakatrabaho nito para dayuhin at ipagdiwang ang Chinese New Year sa Binondo. Sulit daw ang lead nila dahil masaya ang naging selebrasyon. Dito kami naka-check-in sa hotel. Good health at more blessings ang wish nila this year. At kasama ang shopping sa kanilang itinerary ngayong araw. Bracelets, mga kapasente, gold. Magmula pa nitong umaga, dagsana ang tao sa Ongpin Street. Patuloy din ang pagdadundong ng mga tambol habang ginagawa ang Dragon Dance. Bukod dyan, may car dance din. Sa tapat naman ng Binondo Church, may tent kung saan maraming pagkain at iba't ibang ibinibentang Lucky Charms. Ayon sa isa rin sa family business owner ng famous Hopia store ng MD Team na si Gerald Chua, malaki raw ang pinagkaiba ng selebrasyon ngayong taon. Mas mahaba po yung celebration natin ngayon. Before, just a few days ngayon, almost 1 week before, marami ng tao sa Binondo. 7 a.m. pa lang daw kanina, mahaba na ang pila. Pagdating daw sa kanilang sales, may improvement compared sa previous years. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, umarangkada naman ang Grand Parade mula Manila Post Office at natapos ito sa Lucky Chinatown. Nagkalat ang mga pulis sa lugar at wala namang naitalang insidente sa selebrasyon ayon sa Manila Police District. Willard, bumungos naman ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng parada kanina. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada at pamamahagi ng ilang candy at ampaw ni Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza. Dumating dito sa Lucky Chinatown Mall ang parada dakong alas 4 ng hapon kanina. Samantala, Willard, kasabay din ng Chinese New Year, ngayong araw din inilunsad o yung grand launching ng Imperial Wing o ito yung extension ng Lucky Chinatown Mall dito sa Maynila. Balik sa'yo, Willard. Enjoy kayo dyan at maraming salamat. Just Ignacio, nagulat ng live mula sa Binondo, Maynila. So, again, nababasa doon si Baba kanina. Lucky Charm. Pag bumili ka ng Lucky Charm, yung mga binibenta nila sa Binondo, ika nga pampaswerte. Wala naman nagsabi na yung mga Lucky Charm yan, hindi totoo yan.
Wala rin nagsabi na hindi ka magiging lucky. Kapag kahit na magtanong ka nga dyan, maganda yung paliwanag ng mga Chinese dyan. Kung meron ka ito, nurikot pang ganon. Minamagic-magic pa. Ang totoo, ang talagang lucky talaga, yung mga Chinese dyan sa Binondo. Sipin nyo bawat item, kahit ang tubo nila piso lang. Sa dami ng taong bumili niyan, sino bang ngayon maging lucky? Unless si Lucky Masaro, lucky na siya. Lalo na kung mahirap pa. Natural bibili ka niyan kasi nagangad ka ng lucky. Kasi nga nakita mo yung Chinese, naging lucky sila dahil sa ganyan. O sino magiging totoong lucky? Natural yung nagtitinda dyan. Sabi ko nga po sa inyo, kung nakabenta siya ng 1,000, sabihin niyo na, tubo lang ay piso. Magkano po ang tubo niya sa 1,000 kung nabenta niya 1,000? Di ba napakalaki? Hindi pa dumarating yung lucky na sinasabi sa iyo na ginagano ko. Nakamit na nila yung lucky dahil sa inyo. Nauto kayo. Yan, nauto kayo. Sabi ko nga po, kada bilhin niyo, tumubo na lang ng piso. Lahat sila, lucky sila. Mga Pilipino tumangkil ng lucky. Lucky charm, ano man yan? Siyempre, hinihintay mo pa maging lucky ka. Gamitin niyo po yung simpleng kaisipan. Ako hindi ko sinasabing kontra ako sa selebrasyon. Magpunta kayo kung gusto niyo magpunta. Pero yung sinasabi ng lucky kayo, magiging lucky charm niyo, ito ganito, ganyan. Malayo sa katotohanan yan. Kasi, sabi ko nga po, lahat ng negosyante dyan, panigurado, kumita sila. Samantalang yung tao bumili ng pang lucky charm, wala, pag-aantay muna na mangyayari sa kanilang buhay. Ganyan po nauto ang mga, bahala na kayo. Kung kayo man ay naging uto-uto. Yan po ang niyan. Di po ba? Tingkapit. Ako, hindi ako namamasada o na gustong manakit ng damdamin ng iba. Yan lang ang masasabi ko po, Kung talagang gusto niyo pong maging lucky, ang totoong lucky po sa Biblia. Tingnan niyo po ang turo ni Apostol Pablo. Magbabasa tayo. New Testament. Sino ba naman ang ayaw maging lucky? Sige nga. Lalo na yung mga kapuspalad. Yung iba, dumayo pa. Saan sila nag-check-in sila sa hotel na malapit doon. From Pangasinan, sabi niyo, gumastos na sila, laki na ba yun? Yung hotel ang kumita. Tingnan natin ang nasa Biblia. Wala po tayong personalan, meron lang akong babasahin. Para po, meron tayong katibayan, Hanapin ko lang po sa Biblia. Biblia ito hanapin ko. Ito po ang totoong lucky sa Biblia. Pero yung lucky charm na tinitinda dyan, hindi nyo alam kung magiging lucky talaga kayo Pero sila, yung nagbenta, naging lucky na. Bakit? Sabi ko nga po makabenta lang siya ng 1,000. Bawat isa, piso na lang ang tubo. Magkano yun? Sabi rito ng Biblia, ayon kay Apostol Pablo, Filipos 4. Basahin po natin ang Biblia. Ako po kasi Bible reader ako. Ito, sa 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay anumang bagay. Ibig sabihin, anumang bagay na pangangailangan ng tao,
Huwag po kayong mabalisan, sabi ni Apostol Pablo. Oh, anumang bagay, nilahat na. Oh, no? So, puntahan muna natin ang Panginoong Yesu-Kristo naman. Dito sa chapter 6 ng San Mateo. Ano? Wala pong personal dito, ano? Kaya ako, kung sakali magpunta man ako dyan, manonood lang. Pero yung bibili ng mga high-tech, kung ano man yan. Yun na lang, Tikoy. Sabi nila malagkit daw kasi para dikit-dikit yung, ang dami. Para lang bumili ka ng Tikoy. Bobulahin ka pa magdikit-dikit yung pamilya. Di sana lahat na kumakain ng Tikoy, hindi nagkakaiwalay, hindi nagkakagulong pamilya. O kaya, yung magulong pamilya, pakainin mo ng Tikoy. Oh. Chapter 6 ng Mateo, ang sabi ni Jesus, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin. Ano yung kakanin? Pagkain. Daily needs ng tao yan Ilang beses kakain ng tao. Dati almusal, tanghalian, hapunan. Ngayon iba na Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, merienda. Meron pag midnight snack. Kaya nagsisitaba ng mga tao at nagiging obese. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Kaya't huwag kayong mabalisa. Yan. Alam nyo, yung mga bagay na pangangailangan ng tao, yan ang nagbibigay ng kabalisaan Ngayon, bibili ka ng Lucky Charm para yung kabalisaan mo sa buhay dahil mahirap ka. Sa tingin mo, mawawala kaya yung kabalisaan mo yan pag meron kang Lucky Charm? Hindi ka nga sigurado kung talagang magiging lucky ka Di po ba? Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. So, tuloy natin. At huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. Gantitos. Sapagkat ang mga bagay nito ang kinauumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Kita nyo? Yan pala mapagagad ng mga lucky charm yan. Wala palang pananalig yan sa Diyos. Okay. Di ako may sabi, binasa ko lang ang salita ni Jesus. Hindi na. Iba, Iba yung sa Biblia talaga. Walang pananalig sa Diyos. Kung nananalig ka lang sa Diyos, hindi mo sa lucky charm yung Tapos gagano-gano ba? Pinobola ka lang, Aro. Unti-unti na bibilog yung ulo mo. Kaya naging laki yung naggaganyan. Ikaw, kailan ka magiging laki? Ewan ko. Sana pag bumili ka, alam niya, sa ganitong petsa magiging laki ka. Hindi. Alam niyo, may mga orasyon pa yan Ulitin natin Sapagkat ang mga bagay nito ang kinaumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Nakakatakot Yan palang mahilig sa Kanya, walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kasi doon ninyo yung laki kesa sa Diyos. Ba't hindi kaya kayo manalangin, hingi kayo sa Diyos? At sabi ni, alam na ng Diyos ang kailangan nyo dito pa. 6:8 ng Mateo. May pagbabasahin dito. Anong sabi ng ating Panginoong Yesu-Kristo? Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama
ang inyong ama, ang inyong kinakailangan bago pa ninyo ingin sa Kanya. Yun. Dapat lang palang gawin natin, kaibigan. Ingin natin sa Kanya. Manalangin tayo sa Diyos. Sabi ni Jesus, alam na ng inyong ama ang kailangan ninyo. Di, ingin nyo po sa Diyos. Huwag nyo. Yang mga binebeta dyan, likalang ng Diyos yan. Kinakasangkapan ni Satanas para maloko ang tao. Saan ka nakakitang laki? Ewan ko. Magaling talaga yung Diablo eh. Ang daming dumayo. Kahit umulan. Ewan ko, hindi ko nakita yung parada. Alas sila pinakita yung parada umuulan. Nagpaparada pa eh. Sipin nyo, mula kanina ng malakas. Kung maulan ng kaparon, magkasakit ka, lagnatin ka, bubuhay ka, aubo o sipon. Pala mo, laki ka ba? Balikan natin yung Pilipos. Kay Pablo naman. Yung 4:6, sulitin natin. Huwag ninyong kabalisan tungkol anumang bagay. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Lahat ng bagay, pinodo na ni Pablo. Sa halip ay, ingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat. O, kita nyo? Ingin nyo sa Diyos ang lahat ng kailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat. Ibig lang sabihin, bago kayo manalangin, magpasalamat muna kayo sa Diyos sa lahat ng kabutiang ginawa niya sa inyo. Yung iba pagdulog, Diyos ko, bigyan mo ko ng ganito. Diyos ko, bigyan mo ko ng ganyan. Diyos ko, bigyan mo. Wala nang ginawa kundi humingi. Ang tanong, pinasalamatan mo ba ang Diyos, kaibigan? Baka naman hindi. Napakaliwanag ang turo ni Pablo. Kapag sinunod niyo po ang Panginoon Diyos, Panginoong Yesus, si Pablo, ito, sa verse 19, Filipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. O, kita nyo? Ang kayamanan pala ng Diyos, hindi nauubos, kaibigan. Pag sinabi kayamanan, hindi lang pera. Everything na kailangan ng tao, meron ng Diyos. Kaya sabi niya, humingi ka lahat ng kailangan mo. Hingin mo na. Total, wala namang bayad ang hingi eh. Ulitin natin ha. At buhat sa kayamanan, hindi niya maubos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibibigay lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. So, anong ibig sabihin? Unlimited blessing ang ibibigay ng Diyos. Balikan natin si Jesus sa Mateo. Ganito ang nakalagay sa susunod na talata. Six, 32 at 33 na. Ngunit, pag sumakita ninyong nangigit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Anong sabi? Ngunit, pag sumakita ninyo nangigit. Ano yung nangigit? Higit sa mga material bagay. Ngunit pag sumakita ninyo nangigit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ibibigay. Si Jesus, ang sabi, ibibigay lahat ng Diyos. Sabi ni Pablo, lahat ibibigay niya. Pareho ang turo. Kanya lang,
kailangan sumunod muna kayo. Ang mahirap, hindi nga kayo sumusunod sa Diyos. Gusto niyo maging lagi kayo kagad eh. O pwede ba yun? Hindi sira ng Biblia. Kaya nga may Biblia para turuan tayo eh. Oh. Tandaan niyo po yan. Ang totoong laki, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos at ang lahat ng gusto nyo, ang sabi ng Biblia, ibibigay ng Diyos. Amen. God is good all the time. Hindi ka pa nga humihingi, binibigyan ka na ng Diyos. Ano? Bigyan kita ng halimbawa, angin. O pinasalamatan mo ba ang Diyos na may libreng hangin ka nilalangap? Sa hospital, pag lumagap ka ng hangin doon, may bayad yung dimetro, oxygen. O, simpleng hangin lang, baka hindi nyo makaya pasalamatan ng Diyos pagka naghanap kayo ng laki-laki. Hindi sumali na lang kayo doon sa show ni Lucky Manzano. Ano ba yun? Sitag doon. Yan lang po may sishare ko sa inyo, no? Ng kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Hindi po totoo magiging laki kayo doon. Ang tagang naging laki doon, yung mga nagbenta. Naisaan na naman kayo. Taon-taon na lang. Sige po. God bless us all. So, ayo. Like and share po.